Gusto ko lang malaman niyo 'pag tinanong niyo kami kung saan kami pupunta, sa aral po ni Kristo, hindi po kami lumaban. Yun pong tinuturo ni Daniel Rason, iba na po. Maski kayo, si Sebon, alam mo yan. May tanong ka na. Nagtatanong ka na. Alam mo kung gaano ka namin kamahal, gaano kita kamahal. Ang layo ng Pasig para puntahan ko kayo. Mahal na mahal ko kayo, ng kapatid ko dyan sa Iloilo. Sa may bunga, salamat sa Diyos, may mga kapatid pong closet dyan. Hindi ko po babanggitin ang pangalan. May mga kapatid na rin po nagsilabas diyan. Sa Rainforest, marami na rin po nakikipag-usap sila sa akin. Basta sabi ko, kung alam niyong tama, ipagpatuloy niyo. Basta huwag kayong bibitaw sa aral ni Kristo. Nalipat din po ako ng Wawa. Ginigipit din sila doon. Sila Sis Erna. Nagsumbong din po sa akin yung magkapatid na mag-asawa. Pati anak po nila, galit sa kanila. Sabi ko, bayaan lang. Wawa, Nasugbu po yan, Batangas. Galing din po ako dyan. Medyo hindi ko po ano dyan, yun ang mga manggagawa. Hindi naman po lahat. Meron lang pong ilan. Hindi po natin maalis yan. Kung sabi nga po ni Brad Eli noon, naging worker lang, parang mas magaling pa sa kanya, mas magaling pa sa honor. So sa akin po, yung mga kapatid dyan sa Wawa, sana po dumating ang time magising din po kayo sa katotohanan. Wag po tayong magpakadilulo dyan. Basta ang isipin ninyo kung pag tinanong saan tayo pupunta, sa aral ni Kristo. Ano ba ang aral ni Kristo? Dumamay tayo sa mga ulila, sa mga bao, tumulong tayo sa mga nangangailangan, yung higit sa ating pamilya. Kasi for 12 years talaga, Brad Badong, sorry, nagiging emotional na ako. Napabayaan ko yung mga anak ko. Madaling araw pa lang nasa lokal na kami. Uuwi ako hapon na, katulong lang na naglilinis at nagluluto ang nag-aasikaso sa mga anak ko. Medyo napalayo ang loob. Pero ngayon nagbabawi ako sa kanila. Hindi ako nagsasawang magsabing mahal na mahal ko sila. I love you mga anak. Kasi yung mga anak ko po dating anib yan pero isa-isang lumabas. Hindi nila gusto. May mga reasons sila. Magandang umaga po mga kapatid na Exiters. Masayang-masaya po ako at nakakausap ko po si Brad Badong. Naani po kami sa Iloilo, sa Bilia. That was 2011. And then po, after that, nagpa-Manila na po kami. Nakatapos na yung mga bata doon sa John B. Lacson. But ano po, talagang tigang Pasig po ako. And then napunta po ako sa May Bunga, Pasig. Ang katungkulan ko po doon, katiwala po ako. Isa ako sa tigabilang. At sa BAPCOM committee rin po ako. Then naging choir din po ako. Ako po ang nagre-remit ng pera sa Pasig Bayan. Kaya kilala ko po yung nag-exit dyan, Brad Badong, na mag-asawa sa Pasig Bayan. Kilala ko po. So, nung nag-open po ang Rainforest, kaibigan ko po yung may-ari ng building niyan, si Senen po, babanggitin ko na. Napakabait pong kapatid nun, pero ano po, ando doon pa siya. Hindi po ako nakikipag-usap or ano dahil ipinagbawal po ng Diakonesa ng May Bunga. Yun nga po. So, bali, hinayaan ko lang po sila ron kung ano man. Pero sa awat tulong po ng Panginoon, by the way, kami po yung nag-open dyan sa Rainforest. Kasama po si Brother Emil, yung manggagawa, si Pabilonia. Yan po sa May Bunga. Sa Rainforest po, sa building dyan. Binili po yan ng iglesia. Inulugulog po ni Don Kapulong po yan. Ganun po? Hindi ko po, alam ko sa iglesia. Gagawa po kami ng coffee shop doon. Ako po yung magdi-design. Kaya lang sobrang busy ko po that time. Kasi meron din po akong business sa Pilipinas. Nung nasa Pilipinas po. Okay po. Yun. Ang Marcid Water, nasa ibaba po niyan, ang Marcid Water. Yes. Opo, mayroon may building. Sis Rosalinda. Hello po, sorry, medyo po. Ano po ang dahilan na bakit po kayo nag-exit? Yun po, katulad din po nung nasa puso ng mga ibang nag-exit, marami na rin po akong tanong. Nung pong nawala si Brad Eli, nung una okay pa. And then, napansin ko na bakit parang paulit-ulit yata ang paksa kahit parang hindi ka na humawak ng notebook, iisa yung isusulat mo. And then,
wala po akong laban sa aral ni Kristo. Yun lang po yung gusto kong ipamukha sa mga nasa loob. Kasi ang nangyayari, pag lumabas ka, laban na tayo lahat, pati sa aral. Mali po, mali. Laban tayo sa aral ng tao. Ang nangyari po kasi, paulit-ulit, yung notebook na pinagsuslatan ko, wala na po ako maisulat. Opo. Wala na po ako maisulat talaga. Tapos, nakakaramdam na ako mga January, month of January, ng sumunod na, parang iba na yung sinasabi ni Kuya Daniel, parang may kaaway na siya. Mhm. Parang, ayan, doon ko na kayo nabuklat. And then, sa loob naman po ng iglesia, marami pong nangyayari. Nagkakaroon po dyan ng, ako po talaga yung parang, hindi naman medyo, diretso po kasi ako, pag alam ko may mali, naninita talaga ako, Brad Badong. Opo. Katulad ng, kasi ako may hawak doon sa ingkong noon eh, kami po ni Sis Doreen sa Rainforest. May nakikialam ng notebook, may nagbabago ng ulat, yung mga sales ko. May alam po kami, hindi ko na babanggitin yung manggagawa, pero siya yung kasama namin nag-open diyan. Naunawaan ko po sila siguro dahil sa kahirapan ng buhay, kaya lang sa maling paraan. Ganun Mhm. po ang ano. Pagkatapos, nung lumipat naman po ako sa may bunga, ang isang napansin ko po diyan, dahil para mawala yung issue or yung sama ng loob, nagpabalik ako sa may bunga. So balik ko uli ako sa sa may bunga that time. Ang napansin ko naman diyan, walang pilitan, pero babagsakan ka na kung magkano yung amount, lalo na pag nag-a-abroad ka. Mhm. Ilan ho ang nag-a-abroad sa akin? Tatlo. Tatlo kasi silang nagbabarko po eh. Kapitan. Yung isa, kapitan na, tapos yung isa ko naman nasa Ireland na, nag-nurse na, nagbago ng Then si Brad Pitt po, lobby ng Diyos, itong January 7, balik ulit siya sa Italy, sa Venice. Mhm. So ngayon po, yun napansin ko, walang pilitan, pero may amount kayo. Mhm. And then, yung isa pa pong nakakasakit ng loob dyan, kasi ako may hawak sa mga stocks po, yung isa sa may hawak po ng mga pagkain sa ingkong. Yung pilitang uubusin, nakakahiya Yes. po talaga. Katulong ko po dyan si si Legaspi, si Brad Brandon. Sa Rainforest, kami nagpapaubos ng pagkain, pinaubos ko talaga. Kakapalan na lang ng mukha para bagang gano'n, para may mairimit kami. Tapos Mhm. dito po sa may bunga, ganoon din. Nagpaparapol po ako para maubos din yung stocks ng mga gamot na, ayun nga, narinig ko kay Brad Diego, hindi pala approve yan ng BIPAD. Wala talaga, nakakahiya po talaga. Pinapaubos namin mga sabon ni Arlene, shampoo ni Arlene. Yun po. Akala namin nakakatulong sa mga kapatid, may pantulong, kaya talaga gano'n ang porsigido ko na magpaubos, magparapol. Yun Mhm. hubang 20-20 pesos, ganoon para maipon lang namin. Yun Eh, ang ko dyan. Sister Linda, masabat ko lang po kayo. Biruin mo, binebentahan ng Arlene shampoo yung mga kapatid, pero yung royal family mismo, hindi naman ginagamit yung Arlene shampoo. Malamang sa malamang. Opo, Kasi ang hindi siya ginagamit po branded nila, eh. Head and Shoulder. Kami gumagamit pero hindi naman maganda sa buhok. Sorry po, patawad sa Diyos. Hindi ko siya magandang gamitin. Pati kaya tapos ito Brad Badong, meron kaming isang kapatid diyan, ang anak niya parang chemist yata. And then siya yung nagsabi sa akin, na pag nasabihan ko nga malapit din sa akin. Nakalimutan ko lang pangalan niya pero galing siya ng Canada. Tapos Mhm. andito na siya sa Pilipinas, may cancer siya ngayon. Ewan ko kung may nakakakilala sa kapatid na yun na galing Canada. Tapos po, may cancer siya ngayon, nandito siya sa Pilipinas. Ang nagsabi na, Sis Lynn, hindi do totoo yung hydro. Sabi ng anak ko. Kasi tinest nila do yan, tubig lang yan. Yun po ang sabi. Sabi ko, wag kang ganyan. Hindi naman tayo loloko, hindi Brad Eddie. Yun ang sinabi ko po. Actually, totoo Hindi. po yan. Merong kapatid na nagtatrabaho sa hydrogen water. Ngayon, Uh-huh. kung boss nila dati, may-ari talaga siya ng hydrogen. Yung Uh-huh. yung hydrogen water talaga totoo po 'yun. Pero yung hydrogen water natin, hindi po siya bagsak po siya dun sa tester nila. Yun nga po, tinest daw nila, bagsak daw. Kasi ang hydrogen water, Brad Badong, hindi mo rin mabibili ng 50. Mhm. Yes. Hindi daw po talaga.
Hindi daw po talaga. Kaya sabi ko nga, nakakalungkot ba? Ang daming, kami ko talaga kung bumili niyang kahon-kahon. Mhm, mm. Siguro nakatulong din, kasi tubig yun eh. Minsan, Pero kung sasabihin mo kung hydro, hindi po talaga, napakamahal. opo, minsan Sa, kasi nagiging psychological na lang yung ano yeah, yung mga bagay-bagay. Kung ano yung opo. iisip mo na makakatulong to, makakabuti sa katawan ko. So your brain dictates to your system na makakatulong nga, pero uh, the reality hindi talaga bagsak talaga yung yung hydrogen component ng hydrogen water natin. Opo, opo. Yun nga, Tapos sa ano, regarding sa mga sinasabi niyo, Sis Rosalinda, na mga paninda na sapilitan ninyong pinapaubos sa mga kapatid. Kasi pag binagsak sa mga lokal, ang ano nila, ang baba nila, considered sold out. yes, yes, totoo po yun. Totoo. Kaya kailangan marimit namin buo. Mag-aabono po talaga kami para mai-remit namin ng buo. Then yung mga nalabi, minsan po pinamimigay na lang namin. Kaya nga ano, na mabigat ba, napaka ano sa mga kapatid. Kaya pala ang tagal ko nagsiman wala ka na ipon, ma. Ha? Na Dapat nag-abo-abono ako po. ng 32 years sa pag... Hindi naman dahil nag-abo-abono po talaga. Pagka opisyalis ka po talaga, walang meeting na hindi pag-uusapan ng pera. Alam po ng ibang mga opisyalis yan. Alam po nila yan. Pag nagpatawag ng meeting, asahan nyo na yan. May bagsakan na yan. Yun po. Kaya, Meron po sa, sinabi kanina, Sis Rosalinda, na yung manggagawa, parang dinodoktor yung notebook. Tama po ba? oh, actually, nawalan ako ng 1,000 that time. Hindi lang Dun po sa, sa ano po. hindi lang po sa lokal niyo po 'yan. Kaya ako nga po pinapaakyat dapat si Sis Marian Garcia na treasurer doon sa isang lokal na nadistinuhan ko. Isa 'yan sa mga ni-report niya sa akin. Kasi Oh, yung notebook, dalawa kasi notebook eh. Yung notebook ng lokal at saka yung notebook ng distrito, kailangan magtali 'yon. mhm. Pero Yun naman po. doktor Mhm. nila, merong nagdo-doktor. Sinabihan Ay, iba ko, sa akin, Brad Badong, maputol kita. Iba yung case nyon. Ang sa akin naman po, yun yung inventory ko, yung benta po namin ni Sis Doreen. Nilalagay namin yung mga sales namin. Ang nangyari po, nung inano namin, nagkukulang ako ng pera, sabi ko, asan ito, ganto, ganyan. Tapos, ang ginawa nila, yung notebook ko mismo, pinalitan nila. Gumawa sila ng sariling kopya. Tapos, yung notebook ko nawala. mhm, Ganoon, ganun katindi, garapalan talaga. Kaya sabi ko, ano ba to? Bakit ganito? Yun po ang nangyari sa akin. Kaya umalis ako para maiwasan ba. Tapos uunahan nilang mag-report kay, mhm. kay Brad Rivera yun eh. Sa Pasig, parang siya yung district servant doon. Wilfred Rivera o Richard? Ayun, yun, si Brad Wilfred. Inunahan ko sila kasi sinabihan ako ni Sis Doreen, Sis Lynn, puntahan mo si Brad Wilfred, i-report ka nila. Parang magaling sila magbaliktad ng kaso. So, inunahan ko na, kinausap ko si Brad Wilfred, tapos tinawagan siya ni Brad Wilfred, kinausap. Hindi ganyan ang aral sa atin, ganyan-ganyan. Inano ni Brad Wilfred, kinausap siya. Mhm, Yun po. And then after that, sinabi ko kay Brad Wilfred, lilipat na lang ako. Babalik ako sa may bunga. mhm, Yun na lang sabi ko. Kasi hindi na healthy kung magkikita-kita kami na may samaan ng loob. Kasi hindi ho basta pwede sabihin yun, napaka-ewan mo, sabi mo, magpatawaran, ganun-ganun lang. Na, mhm, pera kasi yan eh, bro. Ibang usapan pag pera. mhm. Iba sa akin kasi very sensitive po ako talaga pagdating sa pera, lalo sa lokal. Yes. Ayoko po talaga. So yun ang reason. Pero may nangyari doon nung bago pa lang kaming anim ma-share ko lang po sa inyo, sa Iloilo. Siguro po buwan pa lang ako noon. Si Sis Guada naman, siya yung hindi ko alam na kinakausap niya na pala yung anak ko na yung pong nasa barko ngayon si Lisboa, si Jetro. Actually una pong lumabas yan eh. Ano yung personal na binibigay niya yung kanyang account. Oh, Sis Guada, kilala mo yan. Yung Kilala ko medyo chubby yan, babae. road worker, yung merong nunal sa mukha, Opo, opo. sa Opo. bandang ilong.
Oh, iba rin ang diskarte niyan. Matindi rin yan. Isasama ka niyan. Mamimili, alibawa, may mag-grocery, sasama. Bisita. May, si Brad, ano pa nun yung kay NP? Yung tiga, yung Bisaya. Tiga Leyte ba yan? Milo? Ano pa yan? Brad, ano? Yung Bisaya po. May pinggan? Yung naging worker na lang ngayon. Naging worker po. Si Brad, Noli Molero. Yun, sinoli, kami po sumasalubong dyan, bago pa lang akong kapatid. Opo. Pagkatapos, ano yan, talagang paghahanda namin yan. Tapos may pabaon yan, may pabaon po yan, 5,000. Yung pagkapupunta sa... Yan. Naging issue yan, kung ano niya, naging issue yan kay Brad Eli. Pinaalis si Sis Guada sa Iloilo, sa Haro. Pinabalik ng Manila, ng Metro. Kasi po, matindi yan. Matindi po talaga yan si Sis Guada. Galit po ako yan talaga. Kasi ako talaga nag-report po kami, mga officer po ng Iloilo. Sana po may nakikinig kasi may mga kapatid po tayong closet sa Iloilo. Sana po marinig nila to. Hindi ko babanggitin ng pangalan, pero ano po kami yung mga, kung tawagin nila grupo. Sa kanila kasi po, pagka natatauhan na ang kapatid, tawag na grupo, may laban. Ganyan po. Kaya, yun, doon pa lang ako naka-experience na ako. And then, akala ko, ganun lang yun, simula lang. And then, hindi ko alam talaga, bawat lokal pala makaka-experience ka. Kaya, salamat sa Diyos dahil po na nakapakinig kami sa inyo, natauhan din kami sa ibang, si Brad CJ Perez, kay Brad J-Lo. Talagang na-explain po talaga yung totoong nangyayari. Masakit man sa loob talaga kung nakita ng asawa ko, talaga umiyak po ako talaga. Dahil siyempre, 12 years po ako naging delulo. Ang buhok ko, sabi nga nung naggupit, parang bulbul na raw yung dulo. Kulot na, talagang nabulbul na po. Kaya ngayon, medyo nag-ayos po ako. Siyempre, hindi naman porke nag-ayos ka, sa demonyo ka na, siyempre may asawa rin naman tayo, normal tayong tao. Saka lagi pong nasa isip ko na ang Diyos, mapagkumbaba, mapagmahal. Wag ka lang gagawa ng alam mong mali. Kaya po sabi ko, sige po, Brad Badong. Sis Rosalinda, makat ko lang po kayo. Kasi ang dami niyo po sinasabing mga punto na baka makalimutan ko. Actually, yung ibang mga sinabi niyo nakalimutan ko na. Hindi tayo masama. Nag-exit tayo, hindi tayo masama. Katunayan, hindi na natin tinalikuran si Kristo eh. Hindi po ba, natatanda ko nung unang kinausap niyo ko, umiiyak po kayo nun eh. Sa tuwa. Sabi ko, kaya ako po kanina nag-aano ako, pagkat actually kanina habang nagtatrabaho ako, bago kami matapos, nagtanong ako sa napatanong ako sa sarili ko. Sabi ko, hanggang kailan kaya ako magsasalita? At ano ang dahilan ba't ako nagsasalita? Alam niyo po mga kapatid, kaya ako nagsasalita para doon sa mga kagaya po natin, kagaya nila si Rosalinda, ni Brad Sid Lisboa, kagaya ninyo mga kapatid na nagsipag-exit, para wag po kayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Yan po ang sinasabi ni Daniel Rason at ng kanyang mga asong hindi makatahol na pagka lumabas ka sa iglesia, sa demonyo ka na. Naku mga kapatid, sabi ko nga po, mas gugustuhin ko na magprosesyon, na ang pinoprosesyon, yung rebulto na dinidepict kung sino si Kristo, kesa doon sa piyesta ng Diyos na ang pinaparada, pinoprosesyon, rebulto ni Daniel Rason. Tapos, biruin mo, sino ba ang inaawitan ng mga ng ibang mga reliyon? Di ba si Kristo? Ngayon, sa MCGI, ang inaawitan na nila si Daniel Rason. Mga kapatid, mag-isip-isip po kayo. Kaya ako, naalala ko si Doña Lolita Hizon. Sabi ko, siguro,
may pag-asang maligtas si Lolita Ison. Kasi mga empleyado niya mismo na membro ng MCGI ang nagsasabi, mabait si Aching Loling. Aching Loling kasing tawag kay Doña Lolita Ison. Mabait po siya. Kahit na hindi niya kami ah pinahihirapan na makadalo doon sa doon sa kahit nagtatrabaho kami sa kanya. Hindi niya kami pinipigilan. Pero alam niyo po mga kapatid, biro mo member ako ng National Choir, pag-aawit ako ng bautismo. Ayaw akong umaawit sa bautismo nung mother ni Danya Rason. Kulit ko yun Kaya marami po akong marami akong na-experience na naka-disturb sa pagkatao ko. Dahil ang gusto ko lang naman nung naanib ako maglingkod sa Diyos. Pero ang ginawa nila iba. Ang ginawa nila kailangan ang tinuro nila sa amin, ang ininstill nila sa isip namin, yung ginagawa ninyong paglilingkod sa amin, direktang sa Diyos ninyo ginagawa yan. Kaya, maraming mga tanong actually sa Singapore pa lang kami. Sino ba yung mga kasama ko? Si Myra. Puro mga manggagawa yun Si Myra. Myra Aviles na na ngayon, Batak. Tapos si Annabel Bugtong, Cheryl Ligiosa. Sino pa ba? Isa lang naman ang hindi manggagawa doon, si Ate Inday. Taga taga Ningoog. Biruin mo, pagka ang mga alas 12, alauna, lumalabas kami ng bahay, umiiyak kami. Pare-pareho kami umiiyak sa sobrang pagod namin at saka sa sobrang sakit ng kalooban. Biro mo, halos magkanda-matay-matay ka na sa pagod, tapos mumura-murahin ka pa. Tapos sasabihin parang wala kang ginagawa. Pero makita ka lang na nakaupo. Nagpapalaki na naman kayo ng nyo. Masakit po mga kapatid, masakit yung mga dinanas namin. Kaya nga sabi ko nga, kaya nga yung isa naming kasama sa Singapore, meron na po siyang suicide note. Yung kasing mother ni Danya Rason, mahilig siyang mangalkal ng mga gamit ng may gamit. Yung kinakalkal niya yung mga aparador namin. Siguro akala niya nagnanakaw kami. Siguro gawain niya yon kaya alam niya. Hindi naman kami magnanakaw. Ayun, nakalkal niya na yung cabinet nung kasama namin. Nakita niya yung suicide note. Kaya natakot siya nun Biruin po ninyo mga kapatid, hindi niyo po alam yan. Ngayon, paano niyo malalaman kung hindi kami magsasalita? O ayan, na ba ngayon? January na. Don Kapulong, Lisel Kapulong, bakit ayaw niyong ibigay yung passport ni Annabel Bugtong? Bawal yan. Bawal ang ginagawa ninyo sa batas. Kanino ba passport yun? Hindi nyo naman passport Bakit ayaw niyong ibigay yung passport ng tao? Sabi kasi, ay nako. Binigyan kayo ng ultimatum ni Ate Annabel Bugtong. Hanggang katapusan. O yan. Ano na ngayon? Second day na. Third day na pala. Kasi 129 na. Third day na ng 2026. Ba't ayaw niyong ibigay? Pinagpapasapasahan ninyo. Sabi niyo na kay Teng. Sabi naman ni Teng, wala sa akin na kay ate. Na kanino ba talaga yung passport? Ba't ayaw niyong ibigay yung passport nung may passport? Tapos sasabihan niyo yung tao na, o ikaw, magkano ninakaw mo babae? Grabe. Ganun ba kayo ngayon?
Samantalang nakasama ninyo kami, kahit isang tuka lang kayo, doon kapulong. Ngayon, ayan, yung lokal ng rainforest, yung building na yon, pagmamay-ari po nila doon kapulong yon. Sister Rosalinda Lisboa. Pinagmamalaki po nila sa amin. Meron pa po silang building na pag-aari sa labas ng BGC. Sa iglesia. Marami. Ayan, meron akong kanina lang, bago ako nag-live, meron akong pinost. Alam niyo po ba yan? Yung farm ng Kapulong family, ng Royal Family, dyan sa Limay, Bataan. Hektarya din po yun, mga kapatid. Basta hektarya po yun. Siguro hindi bababa ng 30 hectares. Grabe. Ngayon, saan nila kinuha yung pera? Samantalang sabi nga nung kapatid na kasama sa Royal Family, mga kapatid, yung pinost ko po, mga kapatid, mag-invest kayo sa inyong sarili, sa inyong future, sa inyong pamilya. Kahit bumagsak ang MCGI, buhay na po ang kaapu-apuhan ng Royal Family. Napakarami na po nilang investment. Buhay pa po si Bradley. Pinag-iipon niya na yung kanyang mga apo. Samantalang tayo nauubusan, sila dumadami yung kanilang mga property. Ang sakit sa dibdib ng Bradwado. Pero bahala na po ang Panginoon. Maputol ko lang po. Opo. Basta sa akin lang po, sana yung mga kasama ko sa Iloilo, yung mga kapatid ko dyan sa Iloilo, yung manggagawang si Brad Raul na nasa Spain, yung manggagawa na sila Sis Ebon po, yung grupo namin dyan, sila Sis Kowa, sila Sis Maya, napakamabuti pong mga kapatid niyan. Yung husband po ni Mrs. Ebon na manggagawa na alam kong sumama ang loob niya nang nag-exit ako kasi siya po yung una kong kinausap dahil parang kapatid ko po yun. Gusto ko lang malaman niyo pag tinanong niyo kami kung saan kami pupunta. Sa aral po ni Kristo, hindi po kami lumaban. Yun pong tinuturo ni Daniel Rason. Iba na po, maski kayo, Sis Ebon, alam mo yan. May tanong ka na. Nagtatanong ka na. Alam mo kung gaano ka namin kamahal, gaano kita kamahal, ang layo ng Pasig para puntahan ko kayo. Mahal na mahal ko kayo, ng kapatid ko dyan sa Iloilo. Sa may bunga, salamat sa Diyos, may mga kapatid pong closet dyan. Hindi ko po babanggitin ang pangalan. May mga kapatid na rin po nagsilabas dyan. Sa Rainforest, marami na rin po nakikipag-usap sila sa akin. Basta sabi ko, kung alam niyong tama, ipagpatuloy niyo. Basta huwag kayong bibitaw sa aral ni Kristo. Nalipat din po ako ng Wawa. Ginigipit din sila doon. Sila Sis Erna. Nagsumbong din po sa akin yung magkapatid na mag-asawa. Pati anak po nila, galit sa kanila. Sabi ko, bayaan lang. Wawa, Nasugbu po yan, Batangas. Galing din po ako dyan, medyo hindi ko po dyan, yun ang mga manggagawa. Hindi naman po lahat. Mayroon lang pong ilan. Hindi po natin maalis yan. Kung sabi nga po ni Brad Eli noon, naging worker lang, parang mas magaling pa sa kanya, mas magaling pa sa honor. So sa akin po, yung mga kapatid dyan sa Wawa, sana po dumating ang time magising din po kayo sa katotohanan, wag po tayong magpakadilulo dyan. Basta ang isipin ninyo kung pag tinanong saan tayo pupunta, sa aral ni Kristo. Ano ba ang aral ni Kristo? Dumamay tayo sa mga ulila, sa mga bao, tumulong tayo sa mga nangangailangan, yung higit sa ating pamilya. Kasi for 12 years talaga, Brad Badong, sorry, nagiging emotional na ako. Napabayaan ko yung mga anak ko. Madaling araw pa lang nasa lokal na kami. Uuwi ako hapon na, katulong lang na naglilinis at nagluluto ang nag-aasikaso sa mga anak ko. Medyo napalayo ang loob. Pero ngayon nagbabawi ako sa kanila. Hindi ako nagsasawang magsabing mahal na mahal ko sila. I love you mga anak. Kasi yung mga anak ko po dating anib yan pero isa-isang lumabas. Hindi nila gusto.
May mga reasons sila. Yun lang po masabi ko. Pag tinanong, saan tayo pupunta? Sa aral ni Kristo. Yung pagtulong, yung pagtulong natin sa kapwa, maging tapat lang tayo. Magtapat tayo sa Panginoon. Tao tayo, nagkakasala, nagkakamali. Dahil sabi nga hanggat nasa lupa tayo, walang taong hindi nagkakasala. Di ba po? Manatili lang po tayo sa aral. Pasensya na po. Brad Badong, hindi na po ako magtatagal. May dumating po akong bisita. Sa mga kapatid po na taga Mindanao, andito lang po ako sa Samal Island, loobin po ng Panginoon. Pag gusto niyo po pumasyal sa akin, pasyal po kayo. Welcome po kayo. Maraming salamat sa Diyos. Brad Gilby, nakikinig din po ako sa inyo. Kay Brad Ace, maraming salamat sa Diyos. Kay po yung sino yung babaeng kausap ninyo na talagang dire-diretso bibe. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Si Popot ba yun? Sis Popot? Popot, Si Sis Myra, salamat po sa Panginoon. Sana po gabayan kayo ng Panginoon. Samahan po tayong lahat. Huwag tayong pabayaan ng Diyos. Basta huwag po tayong magsawang magsabi ng totoo. Ihayag natin alang-alang sa mga kapatid po nating naiwanan sa loob. Iligtas po natin sila sa kulto. Talagang kulto po iyan. Mabuhay po tayong masaya. Gusto ng Panginoon mabuhay tayong masaya, malaya, maligayang maglingkod. Yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa lahat.